Isesre, gumising kayo ng maingat, may maganda ang naghihintay sa labas ng bintana. Isang makulay na ulap ang kaupo lang sa ating bahay. Hindi ito ulap na may ulan, ito ay ulap na may maliit na paru-paro. 7 kulay ang lumipad sa aming mga ulo ngayong araw. Kumusta, mga taga-buo ng pangarap, maligayang pagdating sa bagong araw. Bilangin natin ang mga kulay ng sama-sama bago sila lumipad palayo. Pula, orange, dilaw, luntyan. Asul, lila at kulay rosa sa dulo. 7 kulay, 7 ngiti sa mga pakpak. Bawat kulay ay ibang disenyo, ibang kwento sa mga pakpak. Para bang ang hardin ay may sariling buhay na bahaghari ngayong araw. Mayroon kaming malaking pangako para sa inyo, pakinggan ng mabuti. May isang maliit na pupa na natutulog pa sa pasimano ng bintana. Hindi siya nagising kasama ng iba pa sa makulay na ulap. Pangako namin na bubuo ng ligtas na tahanan para sa kanya bago nito buksan ang mga pakpak. Ang salaming bahay ng mga paru-paro, ang pintuang bulaklak at ang tore ng mga pupa. Pero una muna, ang ating awit ng pagbati sa umaga. Gumigising ang araw sa ibabaw ng hardin ng mga paru-paro. Bumubukas ang mga talulot, kumikinang ang hamog na parang mga perlas. Umaawit ang mga ibon at ang damo ay amoy pulot. Ngayong araw, bubuo tayo ng tahanan para sa pinakamaliit na kaibigan. Halika na, ang hardin ay naghihintay sa likod ng pintuan. Tingnan ninyo, may kumislap na kulay kayo manggiginto sa itaas ng bakod. Ito ang hinahanap natin buong araw. Hatsing! May bumahing na malapit sa atin. Sigurado, si tawanan iyon nakaipon ng polen mula sa mga paru-paro. Tandaan ninyo ang bahing na yon, babalikan natin mamaya. Ang langit ay nagiging kulay rosas at ginintuang sa ibabaw ng hardin. Sino ang gumagawa ng ganda sa mga pakpak na maraming kulay? Siguradong siya na nagmamahal kahit sa pinakamaliit na paru-paro. Salamat! Ngayon, simulan ang pagbuo, mga taga-buo ng pangarap. Narito na tayo, isang magandang parang napuno ng bulaklak. Dito itatayo ang bahay ng mga paru-paro, isang salaming simboryo na may makulay na bubong. Ang tahanan kung saan natutulog ang mga pupa ng ligtas at tahimik. Magsisimula tayo sa bilog na pundasyon mula sa maputlang kahoy. Bilangan natin ang mga tabla, 1, 2, 3, 4, 5. Ngayon ang mga kristal na dingding para ang araw ay papasok sa loob. At sa tuktok ang salaming kulay na bubong sa 7 kulay ng bahaghari. Eksaktong kasindami ng mga kulay ng ating ulap ng paru-paro. Ang mga bintana ay may hugis ng puso para sa kagandahan.
para pumasok ang araw sa loob na may makukulay na batik-batik. Maliliit na pintuan, sakto sa sukat ng isang pupa. At sa may pintuan, maglalagay tayo ng malambot na dahon bilang bani. 2 paru-paro na ang umiikot ng mausisa sa bagong bubong. Sinusuri nila kung ang mga bintana ay sapat na malaki para pumasok. Sa loob, gumagawa tayo ng mga istante para sa natutulog na mga pupa. Malambot, mainit-init at napakatahimik. Dito ang aming maliit na pupa ay magiging ligtas hanggang gumising. Lumi, ituro mo sa mga bata kung paano bilangin ang mga batik sa mga pakpak. Tingnan ng mabuti, bawat paru-paro ay may sariling disenyo. Ito ay may 4 na malalaking batik, tig-2 sa bawat pakpak. Simetriko, parang sa salamin, magkapareho ang 2 panig. Palaisipan, ilan ang mga pakpak ng isang maliit na paru-paro? 4 na pakpak. 2 malaki at 2 maliit, maganda. Ang paru-paro ay nagsimula bilang maliit, gutom na ulod. Kumain ng mga dahon araw-araw hanggang lumaki ng malaki. Pagkatapos ay nagbalot siya sa loob ng pupa at matyagang naghintay. Katulad ng ating munting kaibigan sa pasimano ng bintana. Ang paru-paro ay umiinom ng nektar sa pamamagitan ng tubong nakapulupot na parang lupi. Tinatago nito ito sa ilalim ng kanyang ulo kapag hindi kumakain. At nilalasahan nito ang mga bulaklak gamit ang mga paa, hindi ang dila. Kahanga-hanga, hindi ba? Ang mundo ay puno ng mga himala. Hatsun! Pangalawang beses na may ilong na puno ng polen. Mahilig sigurong amuyin ni tawanan ang bawat bulaklak sa daan. Ang bubong ng bahay ng mga paru-paro ay kumikinang parang makulay na bintana ng lumang simbahan. Tinawag ni San Francisco ang bawat nilalang na kapatid. Kahit ang pinakamaliit na paru-paro ay tinatawag niyang kaibigan. Ganoon din ang iniisip natin, hindi ba, mga tagabuo ng pangarap? Ang huling tabla ay nasa lugar, ang bubong ay nagsasara ng tahimik. Tapos na. Ang bahay ng mga paru-paro ay buo at kumikinang. Tignan ng mabuti, ang kristal ay kumikinang na parang bula ng sabon. At mula malayo, ang globo ay parang maliit na makulay na buwan. Ang pinakamagandang bahay ng mga paru-paro sa buong hardin ng mga paru-paro. Ang ating natutulog na pupa ay may una ng bubong sa itaas ng ulo. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin binuksan ang mga mata, hindi ba? Pasensya lang, munting kaibigan, marami pa kaming itatayo para sa iyo. Tayo na ulit. Ang pintuang bulaklak ay naghihintay malapit sa ulap ng paru-paro. Tara! Nasasabi ka kung malaman kung ilang bulaklak ang mabibilang natin ngayon. Kinikiliti ng damo ang ating mga tuhod, amoy mainit na tag-araw. Naririnig ba ninyo ang ugong?
Ang mga bubuyog ay lumilipad papunta sa trabaho. Masipag, tulad natin ngayong araw sa pagbuo. Tingnan ninyo, may maliit na gumagalaw sa mga palumpong. Isang kuneho. Isinilip ang ilong at agad na nagtago ulit. Mahiyain, katulad ng ating pupa sa pasimano ng bintana. Lahat ay kailangan ng panahon upang maging matapang. Tingnan ng itaas, ang buong langit ay puno ng paru-paro. Lumipad na parang buhay na confetti, sumasayaw sa hangin. Sino ang bibilang kung ilan ang lumipas sa amin? Masyadong marami upang bilangan, ngunit subukan natin ang ilang. Isa, dalawa, tatlo lumilipad na sa likod ng ulap. Tingnan kung paano ang liwanag ay tumatagos sa pamamagitan ng mga pakpak. Ang mga kulay ay kumikinang na parang maliliit na buhay na makukulay na salamin. Tingnan, isa pang bulaklak ay nagbubukas ng mga talulot sa ating mga mata. Dahan-dahan, parang naghihikab pagkatapos ng pag-idlip sa umaga. Isang bubuyog ang dumapo mismo sa gitna nito. Nag-ipon ito ng polen sa maliliit na basket sa kanyang mga binti. Malapit na tayo. Amoy ko ang libo-libong bulaklak. Sigurado, iyon ang hardin sa tabi ng pintuang bulaklak, malapit na tayo. Tingnan, may kulay na pink na kumikislap sa pagitan ng mga bush. Siguradong munting lawa iyon, kaya ganyan umikot ang mga bubuyog. Ay, doon lumilipad ang pinakamaliwanag na paru-paro sa buong ulap. Kumikislap parang maliit, buhay na bituin. Tawanan, mag-ingat ka, delikado yan ako, huli na. Tabsik. Diretso sa munting lawa, ulo muna. Lumitaw siya na buong kulay rosas, malagkit mula ulo hanggang paa. Ngayon parang ang pinakamalaking paru-paro sa hardin siya. Tawanan, halika, banlawan ka namin ng kaunti sa batis. Hindi na, sabi niya, gusto niyang maging pink ngayon. Kaya manatili pink, magiging paru-paro mong kaibigan namin. Ang cotton candy ay nalalaglag mula sa kanya sa bawat hakbang. Sinusubukan ni Tawanan na lumipad, ikinakampay ang mga braso na parang pakpak. Tumalo ng mataas, ngunit ang lupa ay patuloy na umakit sa kanya. Maaring kailangan niya ng tunay na pakpak, hindi lang kulay. O isang mabuting puso lamang, at mayroon na siyang iyon tiyak. Tara na, ang pintuang bulaklak ay naghihintay pagkatapos lang ng liko. Nasasabik ako, ilang paru-paro ang naghihintay doon. Maririnig ninyo ang tunog ng pakpak, mas malakas kaysa dati. Sigurado, ang buong ulap ng paru-paro ay umiikot sa ibabaw ng mga bulaklak. Tingnan ninyo, may munting usa na sumisilip mula sa matataas na damo.
Napakahinay niyang humakbang, parang balerina sa dulo ng mga daliri. Huwag natin siyang takutin, tayo rin ay naglalakad ng napakatahimik. May ibong nagdadala ng isang dayami papunta sa kanyang pugat. Nagtatayo siya ng bahay na katulad natin, mas maliit nga lang ng husto. Bawat isa, kahit ang pinakamaliit, ay kailangan ng sariling sulok. Narito na tayo. Isang parang napuno ng bulaklak sa lahat ng kulay. Dito natin itatayo ang pintuang bulaklak, isang daungan para sa ulap ng paru-paro. Magsisimula tayo sa 2 haligi mula sa buhay na sanga ng willow. Ipupulupot natin sa kanila ang mga gumagapang na halaman at kulay rosas na kampanilya. Ngayon bulaklak, bulaklak at marami pang bulaklak. Bilangin natin ang orange, 1, 2, 3, 4, 5, 6. At sa tabi ay 2 pang lila sa tuktok ng arka. Palaisipan para sa inyo, ilang orange na paru-paro ang upo sa ating pintuan, sa tabi ng 2 lila. 6 na orange. Nabilang natin ng sama-sama, mahusay. Handa na ang pintuan na tumanggap sa buong makulay na ulap. Hatsing! Pangatlong beses na, puno ng polen ang ilong. Ang daming bulaklak dito, pati ako gusto ng bumahing. At sa tabi, mga dilaw na mirasol, mas matangkad pa kay Lumi. Tumatango-tango ang kanilang mga ulo, parang sumasayaw sa ritmo ng hangin. Nagdadagdag tayo ng mga pulang amapola para lalong kuminang ang pintuan. Pula, orange, dilaw, parang ang pinto ay may sariling bahaghari. Nagdadagdag pa tayo ng kwintas mula sa pinakamalalambot na daisy. Ang puting petal ay parang maliit na bituin sa lunti ang damo. May salagubang na pula na dumapo sa isa sa mga bulaklak. May mga tuldok sa likuran, bilangin natin ang magkasama. Isa, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na tuldok. 7, tulad ng 7 na kulay ng ating ulap ng paru-paro. Palaisipan, ilang tuldok ang mayroon ang ating salagubang sa likod? 7 tuldok. Perpektong pagkakabilang, munting mga kaibigan. Ang pinto ay kumikislap ngayon sa lahat ng kulay ng hardin. Tapos na. Ang pintuang bulaklak ay nakatayo ng buong danga sa para. Tignan niyo ng malapitan, ang mga talulot ay malambot na parang pelus. At mula malayo ang pinto ay mukhang bahaghari na gawa sa bulaklak. Ang pinakagandang pinto sa buong hardin ng mga paru-paro. Ngayon ay hinihintay natin ang ulap ng paru-paro na lumipad sa loob nito. Tignan! Lumipad na, isa pagkatapos ng isa, sa gitna ng arka. Ang pagaspas ng maliliit na pakpak ay parang pinakatahimik na palakpakan. Maligayang pagbabalik sa tahanan, mga mahal na paru-paro, handa na ang inyong daungan. Bawat paru-paro ay kumakaway sa atin ng kanyang munting pakpak bilang pagbati. Sino ang lumikha ng pakpak sa napakaraming pattern at kulay?
Ang lumilikha na umiibig sa kahit ang pinakamaliit na detalye. Salamat sa napakaraming kagandahan sa isang libis. Tayo na ulit. Ang tore ng mga pupa ay naghihintay sa lilim ng mga puno. Magpatuloy. Ang aming maliit na pupa ay naghihintay pa rin sa amin. Naririnig ninyo ang rustle ng mga dahon sa ibabaw ng inyong mga ulo. Inuuboy ng hangin ang mga sanga na parang oyay. Tingnan ninyo, sa pagitan ng mga puno, naghahabulan ang mga kuneho. Tumalo ng mataas, parang mayroon silang sariling pakpak. Halos parang paru-paro, kundi sa apat na paa. Tingnan, ang pangalawang ibon ay sumali sa una. Kumakanta sila ng magkasama, parang nagsasanay ng maliit na duet. Tiririt, 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 sigurado, awit yan tungkol sa tagsibol. May paru-parong dumapo sa ilong ni Brick, kinikiliti siya ng munting pakpak. Hihihi, mas nakakakiliti pala kaysa sa inaakala ko. Baka iyon din ang pinakamaliwanag, ang hinahanap ni Tawanan. Baka nga. Pero ngayon ay nagpapahinga muna siya ng mahinahon, bago lumipad ulit. Ang hangin ay nagdadala ng amoy ng lavender hanggang sa kabilang dulo ng hardin. Isara ang inyong mga mata at amoy ng magkasama sa amin. Ang damo ay mainit mula sa araw, malambot sa ilalim ng paa. Sa itaas natin ay lumilipad ang isang malakit makulay na ibon, diretsyo sa Thor. Maaring lumipad dito upang makita kung paano lumaki ang ating gusali. Malapit na tayo, ramdam ko ang lilim ng malalakit matatandang puno. Dito, sa lilim, itatayo natin ang tahanan para sa mga natutulog na pupa. Ang tore ng mga pupa ay gagawin sa kahoy, may mga istante na parang munting aklatan. Bawat pupa ay makakakuha ng sariling malambot na istante. Magsisimula tayo sa apat na malakas, kahoy na haligi. Babalutin natin ang mga ito ng marahan ng malambot na lumot para mainit-init. Ang hagdan ay paikot na umaakyat hanggang sa pinakatuktok ng Thor. Dahan-dahan, isa-isang hakbang para walang mahulog. Ngayon ang mga istante, patong-patong, hanggang sa ilalim ng bubong. Bilangin natin, una, pangalawa, pangatlo, pang-apat, panlimang istante. Pipintahan natin ang gabay ng malambot at banayad na berde. Para bumagay ang Thor sa buong luntiang hardin. Ang munting usa ay sumisilip na naman mula sa likod ng puno. Mausisa, pero sobrang-sobrang mahiyain pa rin. Sa tuktok, may maliit na kampanilya na tumutunog sa hangin. Kiling, parang binabati nito ang bawat bagong bisita. Palaisipan, sino ang natutulog sa matigas na balat bago buksan ang mga pakpak? Ang pupa. Mahusay, matatalinong ulo, napakagaling ninyong makaalala. Ang ating munting natutulog na pupa ay pupunta sa pinakamataas na istante.
Malapit sa araw para mabilis na mag-init. Pasensya lang, Munti, malapit nang matapos ang bahay mo. Si Tawanan ay sumisilip mula sa likod ng puno. Kulay rosas pa rin na parang cotton candy. Nagtatago siya, pero kita natin ang kanyang lilang sombrerito. Niiwan niya ang pink na baka sa bawat dahon na dinadaan niya. Ang Thor ay lumalaki ng mas mataas, parang mula sa kwento. Nakasabit na ang huling kampanilya, tapos na. Tignan ng malapit, ang lumot ay amoy ng kagubatan pagkatapos ng ulan. At mula sa malayo, ang Thor ay parang munting bahay ng duwende. Ang pinakamaginhawang Thor sa buong hardin ng mga paru-paro. Malapit na nating dalhin doon ang ating munting natutulog na pupa. Tingnan, malapit sa Thor ay lumalaki ang bulaklak sa dalawang kulay. Tatlong asul at sa tabi tatlong dilaw, malapit sa pintuan. Palaisipan, ilang asul na bulaklak ang lumalaki sa tabi ng tatlong dilaw. Tatlong asul. Perpektong binilang, mga tagabuo ng pangarap. Dinadala natin ang pupa ng maingat, parang pinakamahalagang kayamanan. Inilalapag natin siya sa pinakamataas at pinakamainit na istante. Matulog ka ng mahimbing, Munti, ligtas ka na. Tingnan ninyo nang malapitan ang kanyang maliit at matigas na balat. Makikita sa pamamagitan nito ang banayad na guhit ng hinaharap na pakpak. Palaisipan, ilang kulay rosas na tuldok ang ating pinakamaliit na paru-paro, simetriko, tig-dalawa sa bawat pakpak. 4 na pink na tuldok. 2 sa bawat pakpak. Simetriko, parang refleksyon sa maliit na salamin. Gawin niyo ngayon ang pinakamarahang galaw, parang munting pakpak na humahaplos sa bulaklak. Ganda, tamang-tama kung paano lumilipad ang ating mga paru-paro. Sino ang magpapakita kung ano ang itsura ng paru-parong nagpapahinga sa bulaklak? Pagdikitin ang mga palad, ayan, ganyan nga ang ganda. At ngayon paano ang paru-paro sa paglipad, malawak na bukas? Nararamdaman ko sa noo ang maliit, mainit na patak. Siguradong munting ulan iyan na dumating para diligan ang ating hardin. Patak-patak, ang munting ulan ay marahang tumatambol sa mga dahon. Ang mga patak ay nahuhulog sa mga dahon na may tahimik, malambot na tunog. Parang may tumutugtog ng munting tambol mula sa mga talulot ng rosas. Ang mga bulaklak ay uminom ng sabik at tumuwid sa tuwa. Tumingin ng mabilis sa kalangitan. Bahaghari. Makulay na bahaghari sa itaas ng Thor ng mga pupa. Eksakto 7 na kulay, tulad ng ating ulap ng paru-paro. Para bang gusto ring bumilang ng langit hanggang 7 ngayon? Maganda, hindi ba? Parang gusto akong umawit sa saya. Tayo na ulit?
Ang bukal ng nektar ay naghihintay sa may liko. Tara! Papalapit na ang gintong oras. Ang mga lilang ulap ay nagbabalita ng palabas sa gabi. Naririnig ba ninyo ang lagaslas ng tubig? Malapit na ang bukal. At ang ugong, isang buong kawan ng mga bubuyog ang umiikot sa paligid. Naaalala ba ninyo kung sino ang nahulog dito ng ulo muna? Ang ating kulay rosas na tawanan, paru-paro sa buong natitirang araw. Sa tabi ng batis, naglalaro ang buong pamilya ng mga kuneho. Binabantayan ng inang kuneho ang kanyang maliliit na palukso-luksong anak. Ngayon ay magtatayo tayo ng tunay at magandang bukal ng nektar. Para walang mahulog doon ng aksidente, kundi may ngiti lamang. Magsisimula tayo sa bilog na batong palanggana. Kulay rosas na bato, matamis na parang katas ng raspberry. Sa gitna, maglalagay tayo ng haligi na may inukit na bulaklak. Mula rito ay aagos ang nektar sa halip na karaniwang tubig. Bilangin natin ang mga munting agos, 1, 2, 3, 4. Apat na kulay rosas na munting agos ang bumubulwak sa palanggana. Sa paligid, magtatanim tayo ng lavender, mabango at lila. Ang mga bubuyog ay tiyak na masaya sa ganitong kapitbahayan. Pang-apat na beses na ngayong araw, tama ba? Pang-apat na beses. May naging matalik na kaibigan ngayong araw ang pollen. Sa paligid ng bukal, itatanim natin ang pinakamatatamis na bulaklak ng buong hardin. Ang mga bubuyog ay nakapila na para unang tumikim. YCC, DCC, sigurado, ang ibig sabihin niyan ay masarap, napakasarap. Sa gilid, maglalagay tayo ng munting bangko para sa pahinga. Maaari kang umupo at manood kung paano ang nektar ay kumikinang sa araw. Ang huling detalye, kwintas ng mga talulot sa paligid ng palanggana. Ang bukal ay amoy na ngayon parang ang buong hardin ng sabay-sabay. Ang huling bato sa gilid, handa na. At nandito na siya, ang aming pink na bayani ng araw. Si tawanan ay umiikot ng buong dangal sa paligid ng kanyang bukal. Itinuturing na niya itong pribado niyang languyan. Hayaan siyang masaya dahil siya ang unang nakahanap nito. Tingnan ng mabuti, ang nektar ay kumikislap tulad ng likidong ginto. At mula sa malayo, ang bukal ay kumikinang na kulay rosas sa sinag ng papalubog na araw. Ang pinakamatamis na bukal sa buong hardin ng mga paru-paro. Ang araw ay bumababa, ito ay nagiging ginto at mainit. Maghintay, may nangyayari sa pinakamataas na palapag sa tol. Ang pupa ay nanginginig, marahan, halos hindi napapansin. Bumibitak na. Napakatahimik, parang pinakatahimik na bulong.
Lumabas dito ang maliit, basang paru-paro. Binubuksan ang mga pakpak ng mabagal, napakabagal. Pinatutuyo ito sa huling liwanag ng araw. At bigla ang unang lipad. Diretso pataas. Lumilipad. Halos hindi, pasuray-suray, pero tunay na lumilipad. Lumapag direkta sa aking balikat. Ang una mong kaibigang paru-paro, break, binabati kita. Maligayang pagdating sa paglipad, maliit na matapang na nilalang. Ang tiyaga ay nagbunga, tulad ng lagi naming sinasabi. Kahit ang pinakamaliit na nilalang ay karapat-dapat ng tahanan at panahon. Ang munting pupa ang pinakamahusay na nagturo sa atin ng tiyaga ngayong araw. Salamat sa iyo, lumikha, para sa kahangahangang sandaling ito. Para sa bawat pupa na dating lamang pangako. Tingnan ninyo, ang buong ulap ng mga paru-paro ay umiikot na sa paligid niya. Binabati nila ang bagong kapatid, sumasayaw sa hangin. 7 kulay at isa pang bago, maliit at matapang. Ngayon ay may 8 dahilan na tayo para magsaya ngayong araw. Sa gabi ay bilangin natin ang lahat ng kulay na atin nakita ngayong araw. Palaisipan sa dulo, ano ang tawag sa ating lupain ngayong araw? Hardin ng mga paru-paro. Bravo, lahat ng mga tagabuo ng pangarap. At ngayon isang palaisipan para sa mas matatanda, maingat na magbilang. Ilang beses bumahing si tawanan ngayong araw dahil sa polen? 4 na beses. Una habang tumatakbo, pagkatapos sa bawat pagtatayo. Mahusay na pagbilang, matalinong mga mat at mas matalinong mga tainga. Ilang kulay na ba ang nakita ninyo ngayong araw? Tingnan natin sa daan. Mayroon kaming pula, orange din, dilaw at luntyan. Asul, lila, at natitira pa ang kulay rosas. At mas marami pa tayong kulay rosas kaysa kailangan. Salamat kay tawanan. Tingnan ninyo, ang buong ulap ay dumadapo na sa bubong ng bukal. Nagpapahinga pagkatapos ng buong araw ng paglipad, tulad natin pagkatapos ng pagbuo. Uwi na ba tayo? Ang bahay ng mga paru-paro ay naghihintay ng ating magandang gabi. Babalik kami, pero isang tingin pa sa buong hardin. Ang buwan ay sumisilip mula sa likod ng ulap, tahimik at mahiyain. Bukas ay magtayo kami ng mas magandang bagay pa, pangako. Dahil bawat araw ay isang bagong pakikipagsapalaran sa bagong kaibigan. Ang lilim sa ilalim ng matandang punong ensina ay amoy dagta at lumot. Perpektong lugar para sa maikling pahinga at malalim na paghinga. Ang tagak ay lumilipad ng mataas, klak-klak, sa itaas ng mga tuktok ng puno. Baka dala niya ang balitang maganda ang takbo ng tagsibol. Yakapin ninyo ng mahigpit ang inyong teddy bear o unan.
At hayaan mong managinip ng mga kulay na pakpak. Salamat na kasama ninyo kami ngayong araw, mga taga-buo ng pangarap. Kayo ang pinakamahuhusay na tagatuklas ng maliliit na himala. Tahimik na ngayon, ang hardin ay nakakatulog na kasama natin. Magandang gabi mga paru-paro. Magandang gabi mga kaibigan. Pakinggan ninyo ang katahimikan, ang gabi ang pinakatahimik bumulong sa lahat. Kri, yan ang kuliglig na nagtutono ng kanyang biolin. Ang mga alitaptap ay nagsisindi ng kanilang maliliit na parol. Parang mga bituin na bumaba mula sa langit para magpahinga sandali. Ang langit ay muling nagiging kulay rosas at ginto, katulad ng umaga. Parang gusto ng araw na magpaalam sa parehong ngiti. Ang tubig sa bukal ay may dalang refleksyon ng unang bituin. At ang ating bagong munting paru-paro ay natutulog na sa tor ng mga pupa. Katabi ng lahat ng iba pa sa kanyang makulay na pamilya. Ang huling ibon ay nagpapaalam sa pamamagitan ng tahimik at inaantok na huni. Magandang gabi at sa iyo, maliit namang awit ng hardin. Kahit ang munting usa ay humihiga na para matulog sa ilalim ng kalapit na palumpong. Matulog ng mahimbing, lahat ng maliliit na naninirahan sa hardin. Ito ay isang magandang, masipag na araw, tama ba? Ang pinakamaganda, at hindi pa rin lubos na nagtapos. Nakabalik na tayo sa ating unang bahay ng mga paru-paro. Umupo tayo rito sa damo para sa munting pagpapaalam bago matulog. Bago kami matulog, isang maliit na pasasalamat para sa lahat. Salamat sa iyo, Diyos na Ama, para sa magandang araw na ito. Para sa mga paru-paro, mga pupa, at sa bawat munting pakpak nila. Para sa bahay ng mga paru-paro, sa pintuang bulaklak, sa tore, at sa bukal ng nektar. Para sa bawat kaibigan na aming nakilala ngayong araw sa daan. Para sa maliit na ulan, bahaghari at sa lahat ng 7 kulay ng langit. At para sa aming pink, nagtatagong kaibigan. Bukas ay magkakita uli sa bagong pakikipagsapalaran. Magandang gabi, mga taga-buo ng pangarap. Matulog ng matamis. Hanggang bukas, sa panibagong lipad ng imahinasyon. Tingnan mo, ang mga unang bituin ay nagsisindi ng isa-isa. Parang mga mumo ng glitter na nakakalat sa madilim na asul na langit. Matulog ng mahimbing habang binibilang ang mga bituin o paru-paro. Magandang gabi, Brick. Hanggang bukas. Kumaway tayo ulit, bye-bye, mga minamahal. Kumakaway si tawanan mula sa malayo bago maglaho sa gabi, at ang mga kampanilya sa kanyang sombrerito ay marahang kumikiling. Bye-bye. Matulog ng masarap, mga minamahal na kaibigan.